Magandang gabi sa inyong lahat. Naririto na naman ang pagbabalik ng inyong idolo, ang Ermitanyo. Pasensya na nga pala na hindi tayo nakapag-upload ng ilang araw. Dahil alam nyo naman, nawala tayong studio at nag-record ako ngayon dito sa ilalim ng nyugan. Maraming salamat at simulan na natin ang kwento. Maya-maya pa, lumabas na nga yun ang ruwida at bitbit nito ang manok. Alam ni Nuling nanalo ito. Pero yun nga lang, sugatan din ang manok nitong dala. Paglapit nito sa kanila, nakatingin naman silang dalawa dito. Nagwiwika dito si Manong Duming ng, "Oh, ano Goya? Mukhang panalo ka nga." sambit nito. Nang marinig ni Guyo ang sinabi ng matanda, umupo lang naman ito sa kanilang harapan habang nagsalita ng, "Oo nga Manong, mabutit hindi ito napuruan. Dahil kung nagkataon, mamamatay din ito sa loob ng ruweda." Ang sabi naman ni Nuli sa kaibigan niya, "O par, si Leroy at si Omar, nasan?" Tanong nito kay Guy. At ang sagot naman nito sa kanya ay nandun par, kinuha yung bihag eh. Tinatanggalan pa kasi yun ng tari kaya nauna na ako. Sagot naman dito ni Leroy. Makalipas pa ang ilang minuto, paparating na nga sa kanilang dalawa ang pangkat nila Omar. Kasama pa rin ito ang tauhan nitong nagngangalang Lito. Nang makalapit na sa kanilang pangkat sina Omar, napawika naman ito ng, "Buddy, mabutit nakapusta ako sa manok nitong si Goyo. Medyo nabawi ko rin ang talo ko kanina eh." Wika nito sa kanilang pangkat. Sumabat din ang tauhan nitong si Omar na si Lito. "Oo nga boss. Kung di kita sinabihan kanina, umuwi tayong laylay ang balikat." Wika nitong pabiro sa kanyang amo. Nang marinig nila Manong Duming at Nuli ang wika ng dalawa, nagtawa na naman ang mga ito. Sabay abot ng baso kay Omar na may lamang tuba. Kaagad naman itong tinanggap at kaagad ding ininom. Habang ininom ni Omar ang tuba doon sa baso, nagsalita naman ang ermitanyo ng, "Oo nga pala Goya, lumayo-layo kayo sa matandang yon na nakalaban nyo kanina. Patid kong maitim ang budhi ng nilalang na yon. At baka mamaya, pag-initan pa kayo dyan." wika nito kaya't dahil sa sinabi nito, bigla namang natigilan si Guy habang pinangas ang hita ng bihag nilang inihaw kanina. "Bakit Manong? Ano bang mayroon dun sa matanda na yon? Aswang ho ba yon?" Wika nito kaya't ayon na naman. Maingay na naman ang kanilang grupo sa kakatawa. Hanggang sa magsalita ang tauhan nitong si Omar na si Lito. "Oo nga naman par. Kahit nga akong walang alam sa lihim na karunungan naramdaman ko ang presensya ng matanda na yon. Kaya't sumunod ka na lang kay Manong." Wika nito kay Guyo. Kaya't tumango na lang itong si Guyo dahil dalawa na ang nagpapayo sa kanya. At makalipas pa ang ilang minuto, meron silang nasisipat na mga panauhin na bago sa kanilang paningin. Sila lang din ni Nuli at Ermitanyo ang nakapansin sa grupong yon. Bali na sa 5 ang bilang nito at ang isang lalaking matanda na may sombrerong gawa sa nito. Nakasakay ito sa mga kabayo na may hawak na bayong na gawa sa rumblon. Maigi itong tinitigan ni Nuli dahil pamilyar sa kanya ang grupong yon. Nung kwininto sa kanya noon ang ama ni Omar, pagbaba ng mga ito sa mga kabayo, biglang kinilabutan itong si Nuli. Nang makaramdam siya ng presensyang napakatalas na panig din sa kanan. Kagaya niya, kaagad inilabas ng mga ito ang 4 na tandang na purong mga mistiso. At sa madaling salita,
Hindi ito purong Texas na panlaban na manok. Kaya't napatapik siya kay Manong Duming habang nangungusap sa kanyang isipan. Tumayo silang dalawa habang nagkunwaring iihi lang muna. Naiwan ang kanilang mga kasama doon sa inuman habang masayang nag-inuman doon. Habang naglalakad sila ni Manong Duming, nagwika siya dito ng, Manong, Manong, kilala niyo ho ba ang grupong yan? Tanong niya sa ermitanyo. Nang sinabi niya ang mga bagay na yon, kaagad nitong isinuot ang sombrerong gawa sa buli at nagsindi ng tabako na hawak-hawak nito. At maya-maya pa, nagwika naman ito ng, Oo, namukhaan ko nga ang isa sa mga yon. Yung kagaya kong matanda rin, sapagkat sabay kami nag-aaral sa poder ng mga ermitanyo noon. Yun nga lang, magkaiba kami ng maestrong nagtuturo sa amin. wika nito kay Noli. At nang marinig ito ni Noli, halos naman tumindig ang mga balahibo niya. Dahil hindi niya lubos akalain na isang ermitanyo din ang kasama ng grupong yon. At mas lalo pa siyang nagulantang nang itinuro ni Manong Duming ang disipulong kasama ng matanda na yon. Yan, nakita mo ba ang isa sa mga yan? Sa palagay ko, malakas na antingero yan. Dahil nagumapaw sa katawan nito ang mutyang hindi ko pa matukoy kung anong uring mutya ang tanga ng mga ito. Pero mamaya, malalaman din natin yan. Wika nito sa kanya habang nakaupo sila sa likod ng maraming tao na may hawak na mga manok. Kapag pangkaraniwang manok lang ang dala mo, pag-agawan ka dahil mga malalakas na lahi ang inilaban sa lugar na yon. Pinagkumpula ng mga sabungero ang grupong yon sa pag-aakalang kaya nila itong pauwiin. Dala-dala ang mga bayong na walang laman. Sa 4 na manok na dala ng grupong yon, kinasahan ng mga sabungerong dayok din. Subalit wala silang kaalam-alam na mga bunggaitang mananabong ang kanilang nakarap. Pilit nilang dalawang ikinubli ang mga karga nila sa katawan para hindi sila maramdaman ng mga kapwa nila bunggaitan din. Nang medyo makalapit na sila sa grupong yon, doon nila narinig ang lingwaheng ginagamit ng mga ito. At ang lingwaheng yon ay salitang Bisaya. Doon napagtanto nitong sinuli, doon sa grupong yon, na maaring sa Oriental ang pinanggalingan nito. Sa hindi nakakaalam, ang nakatira sa Negros Occidental ay halos purong Ilonggo pero may Bisaya din. Doon sa Negros Oriental naman, purong Bisaya. Bagamat iisa lang ang lupang tinitira ng mga ito, magkaiba ang salita namin. Balik tayo sa kwento. Yun nga, pumasok na sa ruweda ang dalawa sa grupong yon at tahimik lang ang mga ito. Ang nakalaban sa disipulo ng matanda ay ang tagabayang kilalang may mahusay na mga manok sa larangan ng sabong. Habang pinagmasdan nilang dalawa ang magaganap, nagwika naman si Manong Duming ng, Sige, pagmasdan mo iho ang magaganap. Kahit riribansan ang mga yan, hindi ito atras. Lalo na't hindi sila kilala sa lugar na ito. At hindi nga nagkamali si Manong Duming. Dahil sa unang bitaw sa manok, kaagad pinatumba ng manok sa grupong yon ang nakalabang tagabayan. Maaring sugal talaga ang hanap ng mga ito doon sa lugar nila Noli. At maya-maya pa, muling ipinasok ang pangalawang manok ng grupong yon doon sa loob ng ruweda. Medyo natagalan na naman ang sultada dahil wala gaanong pumusta doon sa pag-akalang tsamba lang ang nagagawa sa mga manok nitong hawak. Subalit ng pagbitaw na naman sa mga manok, nagulat ang lahat nang makita nilang kumalas ang kabilang pakpak ng kalabang manok.
Hindi noon lubos akalain ng mga taong nanonood na sa kabila ng lahat na hindi maayos sa manok ang dala nito, pero ganon kabrutal ang nangyari sa kalaban. At maya-maya pa, grabing sigawan ng mga taong nanonood nang binilangan na lang ang kalabang manok dahil hindi na ito tumuka pa. Kaya't sa pangalawang laban nila ng grupong yon, panalo sila dahil may mga gamit silang mga mutya. Subalit ang hindi alam ng grupong yon, meron ding mga sabungerong naroroon na batikan sa larangan ng barang. Dahil ang nakatapat nila sa pang-apat na sultada ay ang nakaharap nila nuli noon na mga mangkukulam at may alam sa barang. Habang nasa loob ng ruweda ang matanda at nung disipulo nito, kitang-kita nila ang pagpasok ng mambabarang at may kasamang dalawang lalaki nang siyang may hawak ng manok. Nababahala noon itong sinuli sa mga sasapiti ng grupong yon dahil hindi nila alam ang makaharap nila. Pero laking gulat nila noon nang nakaya ng grupong yon na tapatan ang abilidad ng kalaban nila. At gulat na gulat noon ang mga mambabarang nang nakaya ng grupong na yon na ibalik ang kulam at barang sa manok. At sa pang-apat na laban ng grupong yon, puro yun nakalusot. Kaya't napawika itong sinuli ng, Manong, paanong ibinalik ng dalawa ang barang sa kalaban? Wika dito ni Nuli. Nang marinig ito ni Manong Duming, ang sagot naman nito ay, Oo nga naman, maaring may alam din sa kaliwa ang matanda na yan. Dahil hindi ito basta-bastang matutunan kung wala kang sapat na abilidad. Mamaya, lapitan natin ang mga yan. Wika ng matanda sa kanya. At matapos noon, bumalik na sila sa kinaroroonan nila Umar at Guyo. Pagkarating nilang dalawa sa kanilang mga kasamang nag-iinuman, nagtataka naman ang mga ito dahil matagal din silang nawala. At sinabi sa kanya ni Umar na nakahanap na sila ng makakalaban sa panglas nilang manok. Dahil sa tatlo sa mga manok ng kanyang kaibigan ay natalo ang dalawa doon. Hindi na siya nagdadalawang isip ang tulungan ito, lalo na't malaki ang utang na loob niya dito. Habang kinakabitan niya ng tari ang manok ni Umar, ang lahat naman ng mga kasama ni Nuli, maiging sinipat ang estilo niyang pagtatari. Marami namang gumaya sa kanyang estilo, lalo na't ang tauhan ni Umar, na isa ding gaffer ng mga manok. Ganun na naman ulit. Sinabi niya ang lahat na kailangang gawin ng kaibigan niya para manalo sa laban. Nakinig naman ito sa kanya. Kaya't nung matapos niyang kabitan ng tari ang manok nito, kaagad na itong pumesto sa gitna ng ruwida. Bali si Umar lang at si Lito ang pumasok sa loob, habang itong sinuli naman at ng buong pangkat niya maiging nagmamasid sa mga makakalaban nila Umar. Subalit biglang nanlamig ang buong katawan niya dahil ang akala niya ay kapwa breeder lang ng mga manok. Subalit nagkakamali itong sinuli dahil ang makaharap pala nila sa ruweda, sila Umar at ng grupong maigi nilang pinagmasdan kanina. Sa isang iglap lang, animoy batang musmus itong sinuli habang nakatingin kay Manong Duming at naghihintay kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Kaya't napasabi ang matanda ng, Nako, maloko na. Wala ka nang magagawa Nuli, kundi harapin ang grupong yan. Huwag kang mag-alala. Dahil isa lamang itong subok. At isa pa, diyan mo malalaman kung ano ang mangyayari kapag kapwa mo may mutya ang makakasagupaan. Wika nito sa kanya. Kaya't bigla siyang pumasok sa loob at nilapitan sila Umar. Pagkalapit niya kila Umar, nagwika naman siya ng, Buddy, pwede bang ako na lang ang humawak sa manok? Medyo malakas talaga ang kalaban eh. Wika dito ni Nuli.
Nang marinig ng dalawa ang sinabi niya, kaagad namang ibinigay sa kanya ang manok nitong hawak. Hawak-hawak na noon ni Nuli ang manok habang pasimpleng tumitig sa kalaban. Napansin niya noon na porma lamang nakatayo ang kalabang matanda. Kagaya niya, hindi nito inilapat ang manok sa lupa. Nang siyang ikinabahala niya dahil ang tanging may mga malalakas na kargang tangan. At kagaya ni Manong Duming, may suot na gawa sa buli ang matandang kasama nito. Maamo din ang pagmumukha ng matanda na para bang wala sa katawan nito ang masamang gawain. Hanggang sa pumasok na ang sentensyador sa loob at lumapit sa dalawang panig. Subalit laking gulat nitong sinuli nang lumapit sa kanya ang lalaking disipulo ng matanda na walang bitbit na iniwan nito ang hawak niya sa kasama nitong matanda. Nang makalapit ito sa kanya, ang katagang binitawan lang nito ay, "Dilimi makigsangka sa imubay, atras ang sultada." Wika nito sa kanya. Magamat naglakas loob na nagsalita itong sinuli ng, Alam kong magkapareha tayo ng tinatangan, pero magkaiba ang bawat bantay sa bawat tanga nating mutya. Okay lang, subukan lang natin." Pagpupumulit ni Nuli dito at matapos niyang sabihin yon, tumango lang ito at umatras ang lalaki habang hindi nagsasalita. At pagkarating nito sa kasama nitong matanda, animoy mayroon itong sinasabi sa kasama nito. At maya-maya pa, nakita nilang lumabas ng ruweda ang kasama nitong matanda. Yun, nagkaharap na nga ang dalawang panig na may mga karga na kapwa panig sa kanan. Bagamat pareha sila ng pinaniniwalaan, magkaibang mutya ang tanga nila at panigurado, magkaiba din ang nilalang ang kanilang mga gabay. Kaagad siyang nag-usal para buksan ang pangatlo niyang mata upang magawa niyang makita ang gamit sa kalaban. Nang makita niya ang gamit sa kalaban, doon naman siya namangha. Dahil bukod sa baluting nagliliyab na suot nito, may espiritual na kalasag din ang tanga nito. Nang makita niya ang sekreto ng kalaban, hindi na siya nag-uusal baluti sa kanya. Dahil ang gagamitin niyang yung aninong bantay sa kanyang mutya. Maya-maya pa, lumabas na nga yun ang ruweda at bitbit nito ang manok. Alam ni Nuling nanalo ito. Pero yun nga lang, sugatan din ang manok nitong dala. Paglapit nito sa kanila, nakatingin naman silang dalawa dito. Nagwiwika dito si Manong Duming ng, Ano goya? Mukhang panalo ka nga. sambit nito. Nang marinig ni Guyo ang sinabi ng matanda, umupo lang naman ito sa kanilang harapan habang nagsalita ng, "Oo nga Manong, mabutit hindi ito napuruan. Dahil kung nagkataon, mamamatay din ito sa loob ng ruweda." Ang sabi naman ni Nuli sa kaibigan niya, "O par, si Leroy at si Omar, nasaan?" Tanong nito kay Guy. At ang sagot naman nito sa kanya ay nandun par, kinuha yung bihag eh. Tinatanggalan pa kasi yun ng tari kaya naunahan na ako. Sagot naman dito ni Leroy. Makalipas pa ang ilang minuto, paparating na nga sa kanilang dalawa ang pangkat nila Omar. Kasama pa rin ito ang tauhan nitong nagngangalang Lito. Nang makalapit na sa kanilang pangkat sina Omar, napawika naman ito ng, "Buddy, mabutit nakapusta ako sa manok nitong si Guyo. Medyo nabawi ko rin ang talo ko kanina eh." Wika nito sa kanilang pangkat. Sumabat din ang tauhan nitong si Omar na si Lito. "Oo nga boss. Kung di kita sinabihan kanina, umuwi tayong laylay ang balikat." Wika nitong pabiro sa kanyang amo.
Nang marinig nila Manong Duming at Nuli ang wika ng dalawa, nagtawa na naman ang mga ito. Sabay abot ng baso kay Umar na may lamang tuba. Kaagad naman itong tinanggap ang at kaagad ding ininom. Habang ininom ni Umar ang tuba doon sa baso, nagsalita naman ang ermitanyo ng, Oo nga pala, Goyo. Lumayo-layo kayo sa matandang yon na nakalaban nyo kanina. Patid kong maitim ang budhi ng nilalang na yon. At baka mamaya, pag-initan pa kayo dyan. wika nito kaya't dahil sa sinabi nito, bigla namang natigilan si Kuya habang pinangas ang hita ng bihag nilang inihaw kanina. Bakit, Manong? Ano bang mayroon dun sa matanda na yon? Aswang ho ba yun? Wika nito kaya't ayon na naman. Maingay na naman ang kanilang grupo sa kakatawa. Hanggang sa magsalita ang tauhan nitong si Umar na si Lito. Oo nga naman, par. Kahit nga akong walang alam sa lihim na karunungan naramdaman ko ang presensya ng matanda na yon. Kaya't sumunod ka na lang kay Manong. Wika nito kay Guyo. Kaya't tumango na lang itong si Guyo dahil dalawa na ang nagpapayo sa kanya. At makalipas pa ang ilang minuto, meron silang nasisipat na mga panauhin na bago sa kanilang paningin. Sila lang din ni Nuli at ermitanyo ang nakapansin sa grupong yon. Bali na sa 5 ang bilang nito at ang isang lalaking matanda na may sombrirong gawa sa nito. Nakasakay ito sa mga kabayo na may hawak na bayong nagawa sa rumblon. Maigi itong tinitigan ni Nuli dahil pamilyar sa kanya ang grupong yon. Nung kwininto sa kanya noon ang ama ni Umar, pagbaba ng mga ito sa mga kabayo, biglang kinilabutan itong si Nuli. Nang makaramdam siya ng presensyang napakatalas na panig din sa kanan, kagaya niya, kaagad inilabas ng mga ito ang 4 na tandang na purong mga mistiso. At sa madaling salita, hindi ito purong Texas na panlaban na manok. Kaya't napatapik siya kay Manong Duming habang nangungusap sa kanyang isipan. Tumayo silang dalawa habang nagkunwaring iihi lang muna. Naiwan ang kanilang mga kasama doon sa inuman habang masayang nag-inuman doon. Habang naglalakad sila ni Manong Duming, nagwika siya dito ng, Manong, kilala niyo ho ba ang grupong yan? Tanong niya sa ermitanyo. Nang sinabi niya ang mga bagay na yon, kaagad nitong isinuot ang sombrirong gawa sa buli at nagsindi ng tabako na hawak-hawak nito. At maya-maya pa, nagwika naman ito ng, Oo, namukhaan ko nga ang isa sa mga yon. Yung kagaya kong matanda rin. Sabay kaming nag-aaral sa poder ng mga ermitanyo noon. Yun nga lang, magkaiba kami ng maestrong nagtuturo sa amin. Wika nito kay Nuli. At nang marinig ito ni Nuli, halos naman tumindig ang mga balahibo niya. Dahil hindi niya lubos akalain na isang ermitanyo din ang kasama ng grupong yon. At mas lalo pa siyang nagulantang nang itinuro ni Manong Duming ang disipulong kasama ng matanda na yon. Yan, nakita mo ba ang isa sa mga yan? Sa palagay ko, malakas na antingero yan. Dahil nag-umapaw sa katawan nito ang mutyang hindi ko pa matukoy kung anong uring mutya ang tanga ng mga ito. Pero mamaya, malalaman din natin yan. Wika nito sa kanya habang nakaupo sila sa likod ng maraming tao na may hawak na mga manok. Kapag pangkaraniwang manok lang ang dala mo, pag-agawan ka dahil mga malalakas na lahi ang inilaban sa lugar na yon. Pinagkumpulan ng mga sabungero ang grupong yon sa pag-aakalang kaya nila itong pauwiin. Dala-dala ang mga bayong na walang laman
sa 4 na manok na dala ng grupong yon. Kinasahan ng mga sabungirong dayo din. Subalit wala silang kaalam-alam na mga bunggaitang mananabong ang kanilang nakaharap. Pilit nilang dalawang ikinubli ang mga karga nila sa katawan para hindi sila maramdaman ng mga kapwa nila bungkaitan din. Nang medyo makalapit na sila sa grupong yon, doon nila narinig ang lingwaheng ginagamit ng mga ito. At ang lingwaheng yon ay salitang Bisaya. Doon napagtanto nitong sinuli, doon sa grupong yon, na maaring sa Oriental ang pinanggalingan nito. Sa hindi nakakaalam, ang nakatira sa Negros Occidental ay halos purong Ilonggo pero may Bisaya din. Doon sa Negros Oriental naman, purong Bisaya. Magamat iisa lang ang lupang tinitirahan ng mga ito, magkaiba ang salita namin. Balik tayo sa kwento. Yun nga, pumasok na sa ruweda ang dalawa sa grupong yon, at tahimik lang ang mga ito. Ang nakalaban sa disipulo ng matanda ay ang tagabayang kilalang may mahusay na mga manok sa larangan ng sabong. Habang pinagmasdan nilang dalawa ang magaganap, nagwika naman si Manong Duming ng, Sige, pagmasdan mo iho ang magaganap. Kahit riribansan ang mga yan, hindi ito atras. Lalo na't hindi sila kilala sa lugar na ito. At hindi nga nagkamali si Manong Duming. Dahil sa unang bitaw sa manok, kaagad pinatumba ng manok sa grupong yon ang nakalabang tagabayan. Maaring sugal talaga ang hanap ng mga ito doon sa lugar nila Nuri. At maya-maya pa, huling ipinasok ang pangalawang manok ng grupong yon doon sa loob ng ruweda. Medyo natagalan na naman ang sultada dahil wala gaanong pumusta doon, sa pag-akalang tsamba lang ang nagagawa sa mga manok nitong hawak. Subalit ng pagbitaw na naman sa mga manok, nagulat ang lahat nang makita nilang kumalas ang kabilang pakpak ng kalabang manok. Hindi noon lubos akalain ng mga taong nanonood na sa kabila ng lahat na hindi maayos sa manok ang dala nito, pero ganon kabrutal ang nangyari sa kalaban. At maya-maya pa, grabing sigawan ng mga taong nanonood nang binilangan na lang ang kalabang manok dahil hindi na ito tumuka pa. Kaya't sa pangalawang laban nila ng grupong yon, panalo sila dahil may mga gamit silang mga mutya. Subalit ang hindi alam ng grupong yon, meron ding mga sabungerong naroroon na batikan sa larangan ng barang. Dahil ang nakatapat nila sa pang-4 na sultada ay ang nakaharap nila Nuli noon na mga mangkukulam at may alam sa barang. Habang nasa loob ng ruweda ang matanda at nung disipulo nito, kitang-kita nila ang pagpasok ng mambabarang at may kasamang 2 lalaki nang siyang may hawak ng manok. Nababahala noon itong sinuli sa mga sasapiti ng grupong yon dahil hindi nila alam ang makaharap nila. Pero laking gulat nila noon nang nakaya ng grupong yon na tapatan ang abilidad ng kalaban nila. At gulat na gulat noon ang mga mambabarang nang nakaya ng grupong na yon na ibalik ang kulam at barang sa manok. At sa pang-4 na laban ng grupong yon, puro yun nakalusot. Kaya't napawika itong sinuli ng, paanong ibinalik ng 2 ang barang sa kalaban? Wika dito ni Nuli. Nang marinig ito ni Manong Duming, ang sagot naman nito ay, Oo nga naman, maaaring may alam din sa kaliwa ang matanda na yan. Dahil hindi ito basta-bastang matutunan kung wala kang sapat na abilidad. Mamaya, lapitan natin ang mga yan. Wika ng matanda sa kanya. At matapos noon, bumalik na sila sa kinaroroonan nila Umar at Guyo. Pagkarating nilang 2 sa kanilang mga kasamang nag-iinuman, nagtataka naman ang mga ito
dahil matagal din silang nawala. At sinabi sa kanya ni Umar na nakahanap na sila ng makakalaban sa panglas nilang manok. Dahil sa 3 sa mga manok ng kanyang kaibigan ay natalo ang 2 doon. Hindi na siya nagdadalawang isipang tulungan ito, lalo na't malaki ang utang na loob niya dito. Habang kinakabitan niya ng tari ang manok ni Umar, ang lahat naman ng mga kasama ni Nuli, maiging sinipat ang estilo niyang pagtatari. Marami namang gumaya sa kanyang estilo, lalo na't ang tauhan ni Umar, na isa ding gaffer ng mga manok. Ganun na naman ulit. Sinabi niya ang lahat na kailangang gawin ng kaibigan niya para manalo sa laban. Nakinig naman ito sa kanya, kaya't nung matapos niyang kabitan ng tari ang manok nito, kaagad na itong pumesto sa gitna ng ruwida. Bali si Umar lang at si Lito ang pumasok sa loob, habang itong si Nuli naman at ng buong pangkat niya maiging nagmamasid sa mga makakalaban nila Umar. Subalit biglang nanlamig ang buong katawan niya dahil ang akala niya ay kapwa breeder lang ng mga manok. Subalit nagkakamali itong si Nuli dahil ang makaharap pala nila sa ruweda, sila Umar at ng grupong maigi nilang pinagmasdan kanina. Sa isang iglap lang, animoy batang musmus itong si Nuli, habang nakatingin kay Manong Duming at naghihintay kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Kaya't napasabi ang matanda ng, Nako, naloko na. Wala ka nang magagawa, Nuli, kundi harapin ang grupong yan. Huwag kang mag-alala, dahil isa lamang itong subok. At isa pa, diyan mo malalaman kung ano ang mangyayari kapag kapwa mo may mutya ang makakasagupaan. wika nito sa kanya. Kaya't bigla siyang pumasok sa loob at nilapitan sila Umar. Pagkalapit niya kila Umar, nagwika naman siya ng, Buddy, pwede bang ako na lang ang humawak sa manok? Medyo malakas talaga ang kalaban eh. Wika dito ni Nuli. Nang marinig ng dalawa ang sinabi niya, kaagad namang ibinigay sa kanya ang manok nitong hawak. Hawak-hawak na noon ni Nuli ang manok habang pasimpleng tumitig sa kalaban. Napansin niya noon na porma lamang nakatayo ang kalabang matanda. Kagaya niya, hindi nito inilapat ang manok sa lupa. Nang siyang ikinabahala niya dahil ang tanging may mga malalakas na kargang tangan. At kagaya ni Manong Duming, may suot na gawa sa buli ang matandang kasama nito. Maamo din ang pagmumukha ng matanda na parabang wala sa katawan nito ang masamang gawain. Hanggang sa pumasok na ang sentensyador sa loob at lumapit sa 2 panig. Subalit laking gulat nitong si Nuli nang lumapit sa kanya ang lalaking disipulo ng matanda na walang bitbit na iniwan nito ang hawak niya sa kasama nitong matanda. Nang makalapit ito sa kanya, ang katagang binitawan lang nito ay, Dili may makiksangka sa imo bay, atras ang sultada. Wika nito sa kanya. Magamat naglakas loob na nagsalita itong si Nuli ng, Alam kong magkapareha tayo ng tinatangan, pero magkaiba ang bawat bantay sa bawat tanga nating mutya. Okay lang, subukan lang natin. Pagpupumulit ni Nuli dito at matapos niyang sabihin yon, tumango lang ito at umatras ang lalaki habang hindi nagsasalita. At pagkarating nito sa kasama nitong matanda, animoy meron itong sinasabi sa kasama nito. At maya-maya pa, nakita nilang lumabas ng ruweda ang kasama nitong matanda. Yun, nagkaharap na nga ang 2 panig na may mga karga na kapwa panig sa kanan. Bagamat pareha sila ng pinaniniwalaan, magkaibang mutya ang tangan nila at panigurado
magkaiba din ang nilalang, ang kanilang mga gabay. Kaagad siyang nag-usal para buksan ang pangatlo niyang mata upang magawa niyang makita ang gamit sa kalaban. Nang makita niya ang gamit sa kalaban, doon naman siya namangha. Dahil bukod sa baluting nagliliyab na suot nito, may espiritual na kalasag din ang tanga nito. Nang makita niya ang sekreto ng kalaban, hindi na siya nag-uusal baluti sa kanya. Dahil ang gagamitin niyang ability yung aninong bantay sa kanyang mutya. Yun nga, dahil nagawa niyang masilip ang sandata ng kalaban, kampante siyang kaya niya itong mailagan. Bago pa man niya bitawan ang manok, kaagad siyang nagpakawala ng mga engkantasyon upang palitawin ang espiritual na simbolo ng sandata. Tinawag na niya rin ang mga usal para tawagin ang mga anino nang siyang palagi siyang sinasamahan nito. Subalit bigla siyang kinabahan nang meron siyang napapansin na kakaiba. Dahil nung akmang lilitaw na ang mga anino, nagtataka naman siya dahil agad rin itong babalik sa usok nitong pinanggalingan sa hindi malamang dahilan. Ang sentensyador noon nakatitig na kay Nuli dahil hindi pa rin niya binitawan ang manok. Kaya't wala na siyang pwedeng sandalan, kundi napilitang ikarga niya ang espiritual na baluti at ang kampilang tangan niya. Magamat labag sa loob niya na gamitin ang sandatang yun sa pambato niya, wala siyang magagawa. Subalit ganun ulit ang nangyari dahil hindi niya mabuksan ang silyong namamagitan sa mga usal niyang sandata sa kanyang isipan. Ayon, nagaktak ang malamig niyang pawis dahil sa gulat. Dahil hindi niya lubos akalaing nababasa din ng kalaban ang mga kilos niya. Dahil sa kanyang pagkakampante, hindi niya inasahang ganun katindi ang nakakalaban niya. Ano? Ilalaban mo pa ba yung manok mo? Kanina ka pang nakatayo dyan ah. Ilapag mo na yan. Wika sa kanya ng sentensyador. Sinuli noon, grabing kaba niya dahil ni isang gamit na kanyang naisipan, parehong hindi niya masasambit. Pagtingin niya sa katunggali niyang disipulo ng matandang kaliwat kanan, nakangiti lang itong nakatingin sa kanya. Kaya't ayon, binitawan niya ang manok na walang ni isang kargang sandata. Pagbitaw nila sa mga manok, kaagad nilusob ng kalaban ang pambato niya. Mabutit nakalipad ito at nagawang mailagan ang atake ng kalabang rumaragasap. Habang itong sinuli, tulala pa rin sa kanyang tinatayuan dahil sa ipinamalas ng kalaban niya. Ang sabi niya sa kanyang sarili ay, "Kasalanan ko to. Kay Omar pa naman tong manok na ito. Paano na to?" Wika niyang may halong pagkadismaya para sa maramdaman ng kaibigan niya. Naging kampante kasi siya sa pag-aakalang sandata lang ang nalalaman ng kalaban. Pero ang laking pagkakamali niya, hindi siya nag-iisip ng tama kung paano paghandaan ang ganong pangyayari. Dahil kung tutuusin, kayang-kaya niya yung sabayan nang hindi nahihirapan. Ang tanging nagawa lang niya ng mga oras na yon ay ang pagmasdan ang manok niyang binitawan kung paano paglaruan ng samanok sa isang antingero din. Nang makita niyang duguan na ang manok niya, pinili na lang niyang sumandal sa ruweda. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nakita na lang niyang nakahandusay na lang ang manok ng kaibigan niya. Itinaas ng sentensyador ang manok ng kalaban dahil ito nga ang nanalo. At dahil sa mga nangyari, pinagkansyawan siya ng mga taong nakakilala sa kanya sa kanilang baryo. Dahil kilala kasi siya sa kanyang lugar na isang bunggaitang mananare.
Subalit sa mismong lugar niya, walang kahirap-hirap siyang pinabagsak ng mga dayo. Paglabas niya ng ruweda, meron pa siyang naririnig ng mga ganito. Akala ko naman, malalakas ang mga manok na hawak mo. Bakit? Pidayo lang, tinalo ka lang. Wika ng ilang mga taong nakakilala sa kanya. Nang tuluyan na siyang nakalabas, nakita niyang nakatingin sa kanya ang lahat ng mga kaibigan niya, pati si Manong Duming. Nakita niya itong nakaupo sa putol na kahoy habang nakatingin sa kanya, habang yumupyup ng tabako. Pinili na lang niyang yumuko sa lupa habang naglalakad dahil sa iha niya sa mga kasama niya. Buong akala niya kasi magagalit si Umar sa kanya, pero laking gulat niya nang nilapitan siya ni Umar habang nakaupo siya sa bato. Humawak ito sa balikat niya habang marahang nagsalita ng, "Uy buddy, anong nangyari sa'yo? Isang talo lang yan, nagaganyan ka na." "Ganon talagang sugad buddy. Kahit nga sa taltong manok namin ay puro talo, masaya pa rin kaming nagkakita tayo. Hindi na nga mabilang ang naipanalo mong manok sa lugar namin eh. Kaya't huwag kang malungkot, manok lang yan." Wika nito sa kanyang tagiliran at kasama nito ang dalawang tauhan din. Maya-maya pa, nakita niyang palapit sa kanya si Naguyo at Leroy at kasama si Manong Duming at ang kapatid niyang si Mayok nang siyang humawak sa mga manok niya. "Pasensya na buddy ha, dahil sa pagdayo mo sa lugar namin sa araw na ito, nagkataong minalas pa." Wika ni Nulis sa kanyang kaibigan. Nang marinig ito nila Umar, ngumisi lang naman itong nakaharap sa kanya. At matapos nun, nagpaalam na sa kanya ang grupo nila Umar na sila'y bababa na ng bundok para umuwi na sa kanilang lugar. Mag-aalas 4 na kasi yun ng hapon at may mga dalang kabayo na kanilang sinasakyan din. Nang sila Guyo at Leroy at Manong Duming na lang ang kasama niya, marahan namang nagsalita si Guyo ng, "Uy par, anong nangyari sa'yo? Isang talo lang yan, nalulungkot ka na." "Di mo ba nabilang ang naitalang panalo mo sa lugar na ito? Kaya't huwag kang malungkot. Naintindihan namin yan ni Umar. Yun pa, kahit manok niya ang natalo sa huling laban, hindi pa rin naman magbabago ang tingin nun sa'yo. Kahit pinagkansyawa ng mga tao ang pagkatao mo, isipin mo, andito pa rin kaming mga kaibigan mo. Alam mo naman yung mga kamag-anak mong sa bungero din eh. Yung talo mo lang ang nababantayan nila, pero yung panalo mo, hindi nila nakikita." At nang marinig ito ni Nuli, nakatitig pa rin siya sa malayo dahil sa hiyang nararamdaman niya. At maya-maya pa, unti-unti nang nawala ang mga taong dayo sa kanilang lugar. Yung nakalaban niya kanina, naglaho yun sa sabungan na parang bula. Maya-maya pa, nagpaalam na rin sila Guyo na mauna na sila sa pag-uwi dahil meron pa silang magawain sa bahay nila. Ang kanyang kapatid naman, nakaupo lang ito sa tapat niya habang hawak ang mga bayong na naglalaman ng mga manok niya. Nang humupa na ang nararamdaman niya, nilapitan siya ni Manong Duming habang nakaupo siya sa isang tumba na isang puno ng kahoy. Tumabi ito sa kanya habang marahang nagsalita ng, "Ano Nole? Ba't ka nagaganyan? Na para bang hindi ka masaya?" "Oh, seryoso. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Normal lang yan sa isang taong nakaramdam ng pagkadismaya. Lalo na't labis kang pinagkatiwalaan ng isang tao. Pero hayaan mo, ganyan naman talaga." tugon nito sa kanya.
At ilang minuto pa ang nakalipas. Sinabihan niya si Manong Duming na mauna na itong umuwi dahil tutungo pa silang dalawa ng kapatid niya sa bayan dahil meron silang bibilhin doon. Kaya't si Manong Duming na lang ang mag-isang umuwi. At yun na din ang nagdala sa mga manok niya papuntang farm nitong sinuli. Makalipas pa ang ilang minuto, nakarating na nga sila ng kapatid niya doon sa bayan. Angkas-angkas sa kanyang likuran si Mayok doon sa kabayo nilang sinasakyan. Nang mabili na nila ang kanilang hinahanap sa palengke, gabi na rin silang nakauwi. Dahil halos naubusan na ng produkto ang ibang tindero doon dahil nga pasara na ito. Kaagad din naman silang umakyat sa kabayo at bumalik sa kanilang lugar. Subalit ang hindi alam ni Nuri, yun ding oras na yon, magaganap ang digmaang hindi niya inasahan. Paglabas nila ng palengke, habang paakyat na ang kabayo nila sa bundok, may nalalanghap na naman siyang masangsang na amoy na animoy nabubulok na karne. Kaya't mas lalo niyang pinabilis ang takbo ng kabayo dahil naramdaman niyang merong mga nilalang sa paligid na patuloy na sumusunod sa kanilang dalawa.